You know, parang gatas siya, no? Malaburakay ang buhangin mga idol. So yun ang mga idol, galing dun sa may mainland ng San Andres, Quezon. Patawid dito, magbangka po kayo mga idol. 350 per head po yan mga idol. 15 minutes ride ng bangka mga idol, ano? So dito yan sa Alibihaban na island. Ayan. Magandang lugar mga idol. Napaka maayos, malinis. Dahil kung makita mo, dahil sa mga baguhan ha. Dahil kung makita niyo naman, kung may napapansin kayo mga idol, wala kayong wala kang nakikitang naka-tent, no, sa mga side ng beach, no, dahil pinagbabawal po yan nila mga idol. Yun. Ito lang yung naging medyo nadismaya ng konti mga idol. Pero sa beach walang problema, no, kasi maganda talaga yung buhangin, no. Kaso lang mga idol, mula dito sa front ng beach, yan, ay kung pagpunta mo dito, expected mo na nasa harap ka ng beach, nakapwesto, naka-tent ka dyan, yan, magandang pwesto, nakaharap ka sa dagat, yung tent mo, no, mag-overnight ka. Kaso kung napapansin nyo mga idol, wala ka nakakitang tent dyan dahil pinagbabawal nila, no. So medyo nadismaya ng konti dahil tuturo ko sa inyo mga idol, mula dito sa front ng beach, hindi kayo pwedeng tuambay dito kasi piniprepare nila na maganda siguro tingnan para wala sigurong sakit sa mata yung mga tent para mag-view dyan. So dito kapumisto, yan. Kung makita mo yung mga taong kasalubong natin, galing yan doon sila mismo sa sa gitna ng island, nagpipwesto, so hindi mo, habang naglalagay ka ng tent, no, habang nakapisto ka sa tent, wala kang dagat makikita dahil pinipwesto kayo sa gitna ng island. So may mga kabahayan, ayan. So kita mo nandun yung beach, pumasok ka dito, nakikita ka ng basketball court, yan, may basketball court kang madaanan idol, yan, kita mo naman. So nakita mo marami tayong kasalubong, wala ka na makitang beach. Nasa gitna ka na ng island, no, so malalayo pa idol, yan, malalayo pa siya, yan. Sundan nyo na ako idol, ito. So liliko tayo dito, ayan, yan. So ayan, so yung iba pauwi na. So kita mo malayo yung nilakad natin, wala ka na makitang dagat dito. So nasa looban na tayo dahil hindi natin alam kung anong mga rules nila, no. So wala kang dagat makikita dito, puro kabahayan to, no? Di ba? Malayo na yung nilalakad natin. At napapansin mo, may mga kasalubong tayo. Ayan. So dito, may dagat ka makita, puro mga kabahayan. Ayan. Yan, yun lang mga idol. Nasa gitna na tayo ng isla. Ayan. Yan. Ayan. Ang mga bahay. So yun lang kasi siyempre pag turista ka, expected mo yung habang nasa tent ka, so nasa harap ka ng beach, no. So yun lang yung comment ko na wala ka sa harap ng beach. Mali kung siguro kung may accommodation ka naka-reserve, doon ka sa banda sa harapan, pero bawal ka mag-tent, no. Andun yung dagat. O dito, ayan, nakapwesto, nasa gitna. Di ba? Dito nakapwesto mga idol. Ayan, dito yung mga kubo sa gitna ng island. So habang nakapwesto ka rito, wala kang makikitang dagat, no. Siyempre mas maganda yung paggising mo sa umaga, tapos makita mo yung island. Ayan, may mga kubo, mga di ba, nandito lahat, napakarami. Yan, nandito sa gitna ng isla. So wala kang makitang dagat habang nasa Alibihaban resort ka. Ayan mga idol, napakarami. Nandito sa gitna ang kanilang pinapapwisto yung mga tent para siguro ay sure dun sa yun, ayan. So ay sure sa mata o sa mga Instagrammer na nagbibideo doon,
Yan pinagbawal. Hindi natin alam yung rules dito mga idol. So yun mga idol, yun lang yung ating comment na yun lang ating sa aking opinion lang na medyo nadismaya, no? Nadismaya dahil siyempre bilang turista, bilang local turista dito na gusto mo mapuntahan ng isang lugar, di ba? Habang nasa harap ka ng beach, nandun yung tent mo or accommodation. Di ba? Masarap sa pakiramdam, stress, pero parang na-stress ng konti dahil wala kang makakita ng dagat, nasa gitna ka ng kabahayan. So, hindi natin alam basta yun lang yung opinion ko. So, yun lang mga idol. Maraming salamat.